O mga kabalik, mga ka-Mindshift, may tanong lang ako. Hindi to akusasyon, hindi rin ito depensa. Isa lang itong obserbasyon bilang mamamayan. Alam nating lahat malaki ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi na ito usaping milyon. Matagal na tayong nasa bilyon at trilyon ang pinag-uusapan. Pero habang lumilipas ang mga buwan, may isang bagay na hindi maiwasang mapansin ng maraming Pilipino. Bakit parang iisa lang ang paulit-ulit na tinututukan? Sa mga balita, sa mga pagdinig, sa mga headline, madalas isang pangalan ang bumabalik. Sara Duterte. Linawin ko agad hindi ko sinasabing wala siyang ginawang mali at hindi ko rin sinasabing inosente siya. Para sa akin, simple lang ang prinsipyo. Kung may kasalanan, panagutin. Walang exempted, walang sagrado. So clear na tayo dun. May mga isyong ibinato laban sa kanya kabilang ang paggamit ng confidential o intelligence funds. Ito ay napag-usapan na imbestigahan at naging bahagi ng mas malaking political at legal process. Sa mga nakaraang buwan, malinaw din na ang isyong ito ay hindi na lang legal, kundi malalim na ring politikal. May mga hakbang sa Kongreso, may mga desisyon at limitasyon sa ilalim ng konstitusyon. At malinaw na ang banggaan dito ay bahagi ng lumalaking lamat sa loob mismo ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi lang ito usapin ng pondo. Usapin na rin ito ng kapangyarihan at politika. Pero dito pumapasok ang tanong ng taong bayan. Habang sobrang ingay ng usapin kay Sara Duterte, bakit parang mas tahimik kapag mas malaki ang nawawalang pera? Hindi to haka-haka lang. Sa mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang ulat tungkol sa mga flood control projects, mga infrastructure programs, mga proyektong completed sa papel pero hindi ramdam sa lupa. Mga halagang daang bilyong piso ang sangkot. Mga proyektong direktang may epekto sa buhay ng ordinaryong Pilipino. At sa mga isyong ito, may mga aligasyon ng ghost projects, substandard work at kickbacks. Dito nagiging sensitibo ang pakiramdam ng publiko. Hindi dahil kay Sara Duterte mismo, kundi dahil sa pattern. Kapag isang personalidad ang target, parang todo-todo. Kapag sistema na ang usapan, biglang komplikado, mabagal o tahimik. At doon pumapasok ang duda ng tao. Pantay ba talaga ang laban ng korupsyon? Para maging patas, may mga posibleng paliwanag kung bakit ganito ang nangyayari. Una, mas madaling i-frame ang isang tao kaysa sa isang network. Ikalawa, mas mabenta sa media ang political conflict kaysa sa technical corruption cases. Ikatlo, kapag maraming sangkot, mas mabigat at mas delikado ang investigasyon. Pero kahit anong paliwanag pa yan, may hangganan. Sa balik values mind shift, malino na ang paninindigan. Ang accountability ay hindi dapat pili. Ang transparency ay hindi dapat depende sa kulay o alyansa. Ang anti-corruption ay hindi dapat pangkalaban lang. Kung may mali si Sara Duterte, panagutin. Kung may mali sa flood control projects, panagutin. Kung may mali sa budget insertions, procurement at SOP culture, panagutin din. Hindi pwedeng isa lang ang malakas tapos ang mas malaki mahina. Kaya maraming Pilipino ang naiinis hindi dahil ayaw nila ng investigasyon, kundi dahil parang hindi pantay ang bigat ng atensyon. At huwag nating maliitin ng tao, ramdam ng bayan kapag may inconsistency. Kapag paulit-ulit ang isang pangalan sa balita, habang ang mas malalaking anomalya ay parang footnote lang, mas lalo kang mapapaisip. Kaya babalik ako sa tanong ko. Ako lang ba ang nakakapansin nito o kayo rin? Sa tingin nyo, selective accountability ba ito o normal lang sa politika? At kung tunay nating gusto ang pagbabago, alin ang dapat unahin ng gobyerno para maging totoo ang laban sa korupsyon? Mag-comment kayo mga kabalik, mga ka-Mindshift. Hindi para mag-away, kundi para mag-isip. Ito ang Balik Values Mindshift, hindi panig, prinsipyo.